Amen. Okay. Taas ko na ito. Hindi na ako kasi taas. Maganda lang po ito kasi ipag-iba na yung mga natutulog. Sinilabas nga kami yung natutulog at inaantok. Ay, kasi wala. Ako yan, nahirapan naman ako dito. Okay. Okay, sa mga Bible po nyo, yung cellphone nyo, buksan po natin yung ating Bible sa yan. Sa po ng 1, chapter 40, 1 hanggang 6. Sabi ko po, sila na lang po ako sa mga opinion po dyan. John 46, ano po? Sa Tagalog. Sabi ko po ay, huwag yung gulpihara ang iyong puso, makisagpalataya kayo sa Diyos, at nakikipagpalataya naman kayo sa akin. Kasi sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan, kundi kaya na sinabi ko sa inyo, sapagkat ako'y paroroon, yung kami pagkanta kayo ng bagong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y makipagpunta ng kalagayan ay ulit, parili po ako. At kayo'y papagutin ko sa aking sarili, kung kung saan ako naroon, kayo naman ay bumoon. At kung saan ako paroon, ay nalalangan niyo ang daan. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan paroon. Kung saan ka paroon, paano namin nalalaman namin ang daan? Lahat ko sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Okay, let's pray. Yes, Lord, Panginoon, salamat po muli sa umagang ito, Ama. Salamat sa salita mo, Panginoon. Salamat din, Lord, sa kalakasan ng bawat isang Panginoon na kami nga muli ay pinipulot mo sama-sama ang salita mo sa mga ito, Panginoon. So, I pray na pagpalain mo, Lord, yung salita mo sa ating ito. Pinipulot ko, Panginoon, na ito na ako'y maging liwanag, kalakasan na po sa pagkasami, Panginoon, at manuwalhati ka naman, Panginoon, sa ito. Kaya po rin, Panginoon, na yung guidance na pulo sa akin, sa pagkahit ng salita mo, Ama, gawin mo ako muli, Panginoon, ng aking nilipagod ay sa mga salita mo, at gawin din, Panginoon, muli na po namin inaangkin, Panginoon. Malaya po namin pagkasama-sama sa salita mo sa mga dito sa pangalan ko ni Jesus. Amen. Okay. Yan ito po yung topic ng BCK, nagkakaroon sa atin. Okay. Okay. Yung po aking binasa ko dyan, 14:1 to 6, lalo yung verse 6. Usually ito, mga ito po ay ating mga memory verse, no? May pagkain po ng ating pag-aaralan ay sa English po ang sabi niya, a pure or a troubled heart. Yung lunas daw din sa napapagabag o nagugulungan ng Kristo. Ano po? Sa panahon nga po ngayon, no, masyado tayong maraming isipin, no? Yung parang tayo nagugulungan, masyado tayong maraming problema, especially sa panahon ito, no? Siguro, katulad ng mga kausap ni Jesus, ng mga disciples, ng araw na yun, ng panahon yun, at pwede namin kasi natin bakit sila nagkakaproblema o nagugulungan. Ano, sabi nga, many not troubled this day. So, sa panahon ngayon, kasi iba na kayong panahon eh. Especially sa panahon ngayon, yung pansin ko natin yung world event. No?
yung nagaganap sa ating paligid, not kasi sa ating o sa ating bansa, hindi sa ating lugar, kundi dito sa malalayo, no, sa Middle East, dito sa Europe. Alam niyo, ang unang-unang iniisip ko o naiinis ako, ano, yung ang layo naman natin sa kanila eh. No, pero napakalaki ng epekto sa atin. Diba? Yung panahon ngayon na lalo na yung gera sa Middle East, diba? Ang laki ng epekto sa akin na alam natin magmamahal ang gas, ang kuryente, diba? Kaya ang asong pamasahe, at the same time, tataas ang mga binili na wala naman tayo magagawa. Kasi wala rin naman tayo personal na epekto para sa kanila. Wala naman tayong ginawa para ma-apektuhan tayo. Pero yung ginagawa nila, kasi kahit ma-apektuhan tayo. So kaya magkakaroon tayo ng mga agang-agang sa ating paligid. Marami at katulad yung nangyayari sa atin, sa pamilya. Diba, pero mga pangyayari na tayo nagkakaproblema sa mga relasyon. Ano po? Kasi yung natin ngayon, dahil kasi ang violence sa pamilya, outside yun. Kung ito ay panonood ng mga balita. Usually yung mga violence outside the family. But ngayon, ang dami ng nangyayari violence inside the family. Ano po, kaya nga yung panahon, yung paligid, talagang vulnerable po tayo kasi para mag-alala. Ano marami pa, yung tinatawag na moral decline. Especially sa mga youth, no? Kasi hindi kasi dapat natin yan, hindi kabataan. Yung moral leader ngayon masyado ng maliit. Yung mga abnormal, yung mga immoral, yung mga unang panahon ngayon nagiging normal na. No? Sa panahon po natin. At yung sabi pa yung violence, no? Ang paligid, nakakatakot. Hindi ka, you have always to be sure na yung safety mo sa paligid, no? Lalo na kung ito, nasa labas ka, no? Kaya yung mga apo ko, sila, especially si Nancy, di ba yung mga apo natin, pag lumalabas, talagang nagkakawala tayo. Kasi talagang we have to worry. Kailangan talaga tayo mag-alala. Dahil tulad natin pinasa natin, ano po, na ang sabi ng Pisa, huwag kayong, do not worry. Ano po, at dito pa kami yung isang aspeto ng kalagayan natin bilang tao, bilang Kristiyano. Kung paano tayo dapat hindi rin mag-worry. Ano po? Kasi bilang Kristiyano, ang dami na po natin naginig. Ang mensahe, o mga exhortation, mga payo, na babalik tayo dun sa salita ng Panginoon, no? Para harapin yung mga words na ito. Ito nga isang isip, di ba? Let not your heart be troubled. Kapag magalumihan ng Panginoong puso, sa ating teksto. Pero kasi sinabi, yung all time, do not worry for everything. Ngayon yung the word of God, the word of Jesus, lagi niyang ginagalantihan, huwag magulumihanan ang inyong puso. Let not your heart be troubled. Kasi natin yung mga disciple, nakita ni Jesus na troubled sila. Kasi pag binasa mo yung book,
book na ito ng John, dun sa 13, ito kasi nagsabi niya sa kanila si Jesus, no, na ako, aalis ako, ipapawala ko sa mamatay after 3 days, ako yung muling mag-rise, no? Dito, sinabi na rin ni Jesus, tayo isusel na rin mag-betray sa akin. Alam natin yung business si Judas. Doon sa 13, ito yung sinabi ni Jesus si Peter. No? Sabi mo kay Peter, talagang mahal mo ako, Pedro. Pero sabi niya, hindi titilaw ang manok 3 beses mo kung yung pagkakailan. So in the midst of business mo lang yung dalawa, kasi okay, alam niyo, ang si Jesus po kasi, meron siyang alam mo si Jesus kasi, sa mga pag-aaral si Jesus, sa mga disciple niya, marami siyang disciple. Ano? Pero kung sa all of his disciples, meron siyang 12. Ito yung 12 disciples, ito yung 12 apostles. No? Pero kung sa 12, meron siyang 3. Si John, si Peter, at si James. Doon sa 3, meron din siyang pinaka-malapit sa kanya, si John. No? So, hindi na gusto mo makita natin yung, dito po yung 12 na lang yung mausap niya. At dito sinabi niya, ito maaayos ako, na iwanan ko kayo, tinulog niya yung mga disciple na mag-dedicate sa kanya, tinulog niya yung disciple din na magkakila sa kanya. So, doon sa 12, I mean, yung audience niya na din dalawa, siyempre kung kayo yung natin, magkakaroon ng trouble eh. Diba? Sige, bakit mag-iisip na kayo na bakit ganito? No? Mawawala ito mga... Kasi yung 12 disciples, sanay na sila eh. Sige na, naging komportable na sila nakasama si Jesus. No? May nagpo-provide sa kanila. Mga pag-iilaga na. Ang si Jesus nagpo-provide. Kaya nagkaroon sila ng global heart nung lumapit sila yung sabi ni Jesus. No? At yun nga, yung doon sa 12, mayroong mga kasama sila na magiging problema. Kasi kaya sabi ni Jesus, huwag kayo magpupulunihanan ng puso. At the same time, sinabi niya yung aalis siya. At sabi niya mga iba, hindi niyo alam kung saan magpupunta. Di ba sabi ni Thomas, akala namin malalaman kung saan mapupunta, hindi namin alam, hindi namin alam saan. Okay. Doon sa grupo nila, trouble heart sila lahat, no? Kasi, why they are trouble? Why people are trouble? Doon sa kasamaan, alam nila yung isa sa kanila, magiging, ano tawag dito? One will betray Jesus. Kasi doon sa nag-suffer, sinabi na ni Jesus sige, pati, hindi ko naiintindihan yung mga disciple. So alam nila, one of them will betray Jesus. At kay Peter, sinabi niya si Peter, bigyan niya yung denial. So, aalis si Jesus, at sabi niya, hindi kayo makakasunod sa akin. Ano po? Kaya sabi niya, let not your heart be troubled. Kasi pininiwanan ni Jesus kung bakit aalis. Ano po? Nagugol nga ako ng puso, they will be separate from Jesus, no? Alam nila, mahiniwalay lang, hindi komportable kasi sila eh. Diba? At kasama na si Jesus, tapos sabi ni Jesus, aalis ako, at hindi kayo makakasunod o pupunta ako. No? I mean, sa tao kasi, sa atin, yung pintuloy ko, komportable tayo, diba? Sabi ko tayo, alam natin, safe tayo, especially natin tayo sa church. But then, kapag nawala na tayo dun sa
komportable sa lakayan, dito na tayo mag-worry. Diba? Kasi hindi na alam yung paligid mo, hindi mo siya, you are not really secure. Ano po? That's why ito yung sinasabi, ito yung naranasan ng mga disciple. But then, ang sinasabi ni Jesus kasi, sabi niya kasi, huwag magulutihanan ng inyong puso. No? Sabi niya, maniwala kayo sa Panginoon, maniwala kayo sa akin. Believe in God, believe also in me. Okay, sa kalagayan kong ganito, tayo, Kristiyano o ang tao, hindi pa natin na lubos na maunawaan yung assurance of Jesus, no? Believe in God, believe also in me. Ano po? Ang sabi ni Jesus, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. In the Father's house there are many mansions. Sabi niya, pupunta ko roon, ipaglalanda ko kayo, at ipaglalanda ko kayo, babalik ako. At isang dami ko kayo kung saan kayo nasa akin. Kung titignan po natin ko, this is an assurance na bawat isa po sa atin. Okay, nag-decision nag-worry yung disciple di ba? But then, yung promise ni Jesus, babalik ako. Babalik ako, kukunin ko kayo. Ano po? Hindi kayo pinapakita po na in this life, no? This life na talaga mo yung ano ba ito? Kakaroon talaga tayo ng effort. Nagawa tayo ng effort. Hindi po kasi ang Kristiyano yung parang pag-Kristiyano, wala kang problema. Lalo kang mga pera. No. Sabi ng 1 Corinthians 10:13, sabi niya sa English yung kapag-alawin ko lang sabi, there has no temptation taken yet. Kaya ako temptation taken you, walang anumang problema o tukso na naranasan kayo na hindi naranasan ng iba. Pero sabi niya, pero dapat ang Diyos, He will not make you suffer beyond what you are able. Hindi hayaan ng Diyos na problema hindi mo kaya. Ano? Yung ko sabi, di ba? Hindi niya alam. So, pag binigay ng Panginoon, alam ng Panginoon kaya mo. Pero pag hindi niya kaya, ang sabi pa rin, but God is faithful, He will not suffer you. Or hindi ka niya hayaan na mag-suffer ka na hindi mo kaya. But then, with the temptation, God will also make a way that you may be able to bear it. Amen. Kung hindi mo kaya gagawa rin ng Panginoon na magkaroon ka ng kalakasan, na kayanin mo yung problema. Ano po? Kaya minsan kung tayo magkaka-pray ka ng pray. Panginoon, ito po yung prayer ko, ang tagal-tagal na, dekada na. Pero hindi mo nakikita ano yung problema mo, ano yung suffer mo. But then, nakatayo ka pa sa harap ng Panginoon. Kasama po ito. No, hindi lahat ng problema natin hindi resolve ng Diyos. Minsan yung problema, hinahayaan ng Diyos para manatili kang malakas. Ano po? But then, babalik po ako, singalan po ating message po. Babalik po ako na let us concentrate in the word of God, in the word of Jesus.
And lastly, the importance. Diba? Ang tao kasi, dun sa disciple, mayroong mga ang sabi nga, Ito, sabi niya, how Jesus cured the trouble. Kung mga disciple, pansinin po natin. No? One will fail. Hindi nag-fail. Judas, di ba? So, hindi ba gabi ko sabi nga, nag-worry na kasi natatak tayo mag-fail. Pero yun, this Jesus, no? Kahit tayo, anong pagkakamali, anong kasalanan, ano po? Anong kakulangan? Ano po? Jesus is always being true to us. Ano, kung patuloy tayo magkakamali, nagkakasala, merong bumubulong sa atin na ay, lagi ka lang po, ulit-ulit ka na lang. Nagkakaroon natin, si Jesus lagi, ang Panginoon lagi po tayo ready to accommodate. Kahit anong pahinaan po natin. Ano po? One will be failed, but Jesus is always faithful. Sabi mo po. One will be a liar. Magiging sinungaling daw, tayo. But Jesus is always faithful. Amen. Kasi ko lang sabi ni Jesus, my word are spirit and they are life. Amen. Yung salita niya palaging totoo. Pwede tayo magsinungaling pero ang salita niya, lahat ng sinasabi ni Jesus, laging totoo. Kung sa aking isipan, nakakabili tayo, hindi naman nangyayari, hindi naman talaga, that's a lie. Kaya po natin, the word of Jesus ay palaging totoo. Ano po? And they will witness Jesus' death. No, isa-isa nagpupunyahan sila eh. Alam nila na ito nilang mamamatay si Jesus. But then, Jesus is always be the source of life. Amen. Ano po? Pansinin po natin na ang sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Yung pong life na sinasabi, hindi po siya buhay. Hindi sinabi ni Jesus na ako ang daan, ang katotohanan, at buhay. No, ang sabi nito, ako ang daan, ang katotohanan, at ako ang buhay. Life. Ano po, hindi live. Kaya si Jesus po ang source ng buhay. Although si Jesus ay namatay, you promise after 3 days, he will be alive again. Not to fulfill yung prophecy. Ano po? Kasi, life ko lang po na mag-concentrate ko tayo dito sa lugar ng Jesus. I am the way. I am the way. Diba sabi siya, ang tao ko, ang Kristiyano, sinabi ni Jesus, I am the way, ako yung daan. Ang aking, yung sabi ang ipupunan po natin, siya yung daan sa langit. But then, Jesus said, I am the way,
Ako yung daan sa pagpapala mo. Ako yung daan sa kaligtasan mo. Ako yung daan sa maayos na relasyon mo sa pamilya. Amen. Ako yung daan para makapagtapos ka ng pag-aaral na gusto mo. Ako yung daan upang maiprovide mo yung pangangailangan mo sa pamilya mo. Amen. Ano po? Usually, kasi tinitingnan yung literal. Sabi ni Jesus, I am the way. No one comes to the Father but by me. Okay, Jesus ako. Sigurado, pupunta ako sa langit. Ano po? Pasingin po nyo, sabi ni John, di ba? John 1:1. In the beginning, ng kasimula ay ang salita. In the beginning was the Word, yung salita. And the Word was with God. Ang salita ay sumasa Diyos. At ang salita ay Diyos. And the Word is God. Pansinin po natin mo. Doon po sa creation, and God said, let there be light. Ano yung sabi din sa nakalimutan ko doon? Walang, doon siya dyan, walang anumang nilikha kundi sa Kanya, which Jesus, yung Word. At ang pasimula ay let there be light. Siya yung Word. Ito, yung will ng Father, yung gusto ng let there be light. But then yung word of God, let there be light. Ito nga, itong Jesus na nag-create. Kaya nga sabi, wala ka naman nilikha kundi sa pangalan niya, kung tayo sa Kanya. Kaya itong Jesus kung ito, pag sinabi yung I am the way, kay Jesus. Paano natin malalaman? Ano po? Ay ko, gusto mong maayos na buhay. Sabi ni Jesus, I am the way. Gusto maayos na buhay, ako yung daan. O paano? Aralin po si Jesus. Diba? Amen. Aralin po kung ano yung mga aral ni Jesus. Ano po? Aralin mo kung ano yung buhay ni Jesus. Ito yung makikita kung paano kami yung daan sa maayos na pamumuhay, maayos na relasyon. Ano po? Hindi, I am the way. Gusto mo ng maayos na buhay, kaya gusto ka kay Jesus ko tumingin. Ano yung kalagayan niya. Napakaraming aral ni Jesus, hindi ko lang pili sa sa'yo. Alam po natin yun, sa tagal po natin magbabasa ng Bible. Huwag po natin kunin literal na sabi, ako yung daan sa bato, which is totoo. But then huwag po natin ipulong si Jesus sa ganitong kalagayan. Ano po? Minsan gumagawa tayo ng sarili nating daan. Diba? Sabi nga rin ko, Panginoon, paano? Hindi namin alam ang daan eh. Pero ang tagal niya ng kaharap si Jesus. Nakita niya na kung paano nilupit ni Jesus yung mga tinapay. Nakita na ni Tomas kung paano binuhay ni Jesus yung patay. Nakita na niya kung paano nagpagaling ng mga may sakit. And yet, sabi ni Tomas, hindi namin alam ang daan. Saan ka pupunta? So sabi niya, ang tao ka, special na Kristyano ganito. No? Hindi natin alam yung daan. Nasabi ni Jesus, ako yung daan. Gusto mo pinahawag buhay mo, ako. Gusto mo magkaroon ng maayos na relasyon pamilya sa akin. Ano po? Sige,
John 46 po ito na isa lang siya, simple verse, di ba? Sabi nga, I am the way, the truth, and the life. Ano po? Amen. Napakasimple lang, pero napakalalim po ang mensahe niya. Ano po? Si Jesus palagi yung daan. Ano ba yung gusto natin? Gusto natin ng kalangkasan, gusto natin ng kagalingan, gusto natin ng kaligtasan, ng maayos na kalagayan para sa ating mga anak, apo, pamilya. Sabi na si Jesus ang daan. Ano po? Huwag na tayo gumawa ng ibang daan. Minsan, which is tama naman, but there is mas mainam na pamamaraan. Sometimes kasi dinataya tayong kaaway eh. Parang maganda ng magandang buhay ang pamilya mo. Magtrabaho ka. Ito, magtrabaho ka. Kumita ka ng maraming pera. Pero alam natin, yung dating mensahe ko, diba, last month na ang daming kanyang mayayaman, mapera, makapangyarihan, makatalino, mga nagpapakamatay. Diba? So kapag sinasabi, kailangan mong gawin ito, kailangan matapang ka para walang gugulo sa'yo. Kailangan marami kang pera, marami kang yung mga literal na mga material na bagay to satisfy your life. Ito yung itinuturo po sa atin. No? Kaya hindi natin nakikita yung sabi ni Jesus, ako yung daan, anak. Ako yung daan. In every aspect of our life, ang sabi ni Jesus, I am the way. Ano po? Ang papaalim mo okay, babalik na naman po ako, paulit-ulit tayo. Aralin mo si Jesus. Aralin mo yung buhay niya. Isang simple nga, sabi ni Jesus, diba? Sabi nga, kung sampalin ka ng kapatid mo sa kaliwa, kasampalin yung kanan. Diba? Kukunin mo yung kalaban mo. Ibigay mo pati yung, sa Tagalog yun, ibigay mo pati yung t-shirt mo. Ano po, pag sinabing maglakad ka ng 10 metro, lumakad ka ng 20. I mean, kabalik ko rin siya ng rules ng buhay ko natin. Ano po? Kabalik ka rin siya, kaya we have to understand the buhay ko in Jesus. Ano po, ang sabi sa Diyan, sa Acts, kumagawa, sabi doon, marami pang ginawa si Jesus, bakit hindi ka pwede isulat sa dami. Pero sabi niya, kumple ko na yung ginawa ng Jesus para sa inyo. So that's why we want to learn Jesus. Kailangan kilala natin. Ano po? Lagi tayong nag-worship. Always we praise God, we worship Jesus, the Holy Spirit, the Father. Bakit importante nag-worship tayo, alam din po natin kung sino si Jesus sa buhay natin. Amen. Kung sino ang Panginoon. Isang paraan po kasi yun para masatisfy mo talaga yung worship mo. Diba? Alam mo sa buhay mo kung sino si Jesus, so napakadali para sa iyo na sambahin ang Diyos. Ano ba yung kalagayan ng puso mo? Hanggang yun, hanggang magulitihanan. May problema ka sa pag-ibig mo kung sino man. Ako yung daan. Ano po?
Ang tandaan ko natin yung sabi ni Paul, no? Lagi kita suara, nalilito ko, na pansamantala lang po tayo dito. Mas importante yung pagkatapos po natin dito. Kasi yun yung eternity. Sabi nga, naiksilang po tayo dito. Sa tingin po natin, mahaba, 100 years, mahaba, 100. But if you compare it, kung ikukumpara ito sa afterlife na sabi nasin po natin, bahagi alamang po ito. Amen. Kailangan po natin ito. Amen. At tulad lang po ng sabi ko, hindi po tayo mabubuhay ng nasa, ano ang tiyako, it's endlessly yung built of process. Dadanas tayo ng problema, ng pagsubo, na pag-naasap at sino-sino. But then, sabi ni Jesus, I am the way. Kung pinagagaling ka lang sa aking bagay mo. No? Kung gusto mo na siyang patayin sa galing mo, dahil sobrang mo talaga gaaman eh. Kahit ako minsan, napapa-alay-ay ako eh. No? Kasi meron ng mga tao nga, napakasarap kumpin. Kasi sabi siya, I am the way. Kapag ko sa mundo ka, sabi ni Jesus, pag kinapal mo kaliwa mo, pasampal mo yung kanan mo. Naalala ko yung pala yung sinasabi sa kaibigan ko na sabi niya na, palagi ko naman akong inaasang yung mga to eh. Pag sila, pero kanila lang. Kapag ako, pero kanila pa rin. Sabi niya, sobra-sobra na yung pakikisama ko sa kanila. Sabi niya. Ang sabi sa kanya, hindi po sobra yung pakikisama mo, kulang pa yun. Kaya ginagawa nila sa iyo. Ano po? Ito yung alam ni Jesus eh. Ako yung daan sa buhay po natin. Amen. Oh, okay. Mahaba na ako. Mahaba ata rin. I am the way. I am the way. The truth. Kasi ako yung daan, ako yung katotohanan. Ano ba yung katotohanan? What is the truth? Ano po? Ang sabi niya, my word are spirit and they are truth. Ang salita ko ay spirito at ito ay totoo. Ito ay katotohanan. Diba? I am the way, the truth. Ako yung katotohanan. Babalik tayo Ephesians 1:3. Ano to? Ang sabi niya, pasalamatan natin yung Diyos at tayo sinagpala doon sa mga makalangit na bagay. We are blessed through spiritual things, mga bagay na hindi nakikita. Ang sabi ni Jesus Christ, my word are spirit, spiritual, hindi nakikita. And they are truth. Totoo yun. Yung mga pangako niya, totoo yan. So you have to grasp it. Ano po? Dapat inaangkit niya. Ano sabi ni Paul, di ba ang bagay, hindi mga bagay na hindi nakikita kasi pansamantala lang yan. Ang mananatili yung mga bagay na hindi nakikita. Mga bagay na nakikita, literal. Mga bagay na hindi nakikita yung spiritual things. Ano po? May word of spirit and they are spirit and they are life. Buhay sila, buhay. Kung nakita po natin yung mga bagay na hindi namin inaasahan, bakit panghawakan po natin yung salita ng Diyos? Dahil yun ang totoo. Amen. Ano po? Kahit ang pamilya paligid mo na taliwas doon sa inaasahan mo.
asahan mo pa rin yung salita ng Panginoon. Kasi ito natin yung kay Eliseo ba yun? O kay Dr. Elijah na yung kanyang alipin. Sabi niya, Panginoon, napakadami nitong mga kaaway natin. Ano po? Ang sabi ng propeta, nalalaki ng propeta, Panginoon, ipakita mo nga po sa kanya. At pinakita, ang nakikita kasi nung alipin ng propeta, yung napakaraming mga kalaban na nakapaligid sa kanila. Bakit hindi niya nakikita yung mas maraming mga anghel ng Diyos na nakapaligid sa kanila? At nanalangin yung propeta, Lord, pakita mo nga po sa kanya. At nakita niya. So, pero mga bagay tayo hindi nakikita, which is na-exist po sa buhay po natin bilang Kristyano, dahil ito yung promise ng Lord. Diba? Kasi promise niya yun eh. So, mag-exist po sa buhay natin bilang Kristyano. As long as mananatili po tayo po sa talipag ng Panginoon. At hindi sa huwag magululihan ang inyong puso. So, believe in God, believe also in me. And lastly, I am the way, the truth, and the life. Ako yung buhay, hindi ako yung buhay. Sabi ni Jesus, ako ang buhay. Ano po? Jesus is the source of life. Ano po kaya, yung mga bagay na sabihin po natin ay walang pagnabak o walang buhay, sa pamamagitan po ng Diyos, gagamitin ko po ito. Ano po, upang maging agamit-gamit po siya para sa atin. Yung mga bagay na sabihin po natin ay maliliit o walang silbi, gagamitin po ito ng Diyos. Pagpagkalain po. Satisfy mo yung pangangailangan po natin. Kaya tingin po natin yung kay Elijah, di ba? Diba, 7 Kings tayo. Sino ang nung tagpuyo sa Israel, ang ginamit ng Diyos para pakingin si Elijah, yung isang bayo, widow. Kasi nung panahon yung widow, ang pinakabababang klase ng tao. Wala rin siya naghahanap siya ng street. Sabi niya, ang sabi ni Elijah, ay yung pagluto mo namin isang pinapay. Ano po? Ang sabi niya, wala nang arena. So, konti-konti na lang, saka isang patak na langis. Sabi niya, lulutuin ko to, kakain kami ng aming anak at kami mamamatay na. Mental listing, yung pinakakaliit na bagay. Ano? Pinagpala ng Diyos yung balo at ang anak at sinatisfy yung pangangailangan ng Elijah. So yung mga bagay na pinangahawakan po natin, mga bagay na nasa atin, mga bagay na nasa paligid natin, o mga tao na tingin po natin ay walang magiging wala tayong pakinapang. Yun po yung lalong hindi ng Panginoon to satisfy yung pangangailangan natin lahat. Amen. Ba't kayo babalik ka po ang sabi ng Jesus? Ano? Huwag magulong-ihanan ang inyong puso. Amen. Maniwala kayo sa Diyos, maniwala kayo sa akin. Kaya sabi ni dito, ako yung daan. Hindi dating daan, ha? Hindi rin limang daan. Si Jesus po yung the way. Jesus is always being the way in all
our needs. Hindi sa magiging daan sa lahat ng ating pangangailangan, sa ating magiging kagalingan, sa ating magiging kalakasan, sa ating magiging kapalinuhan. But first, we have to learn who is Jesus sa buhay ko natin. At agad po natin, kapag kilala natin si Jesus, kilala natin ang Father, God the Father, kilala din po natin ang God the Holy Spirit because they are one. Ito ang sabi ng Bible, kikilos lamang po ang Diyos sa buhay natin. Depende kung sa ibibigay po natin tiwala sa Panginoon. Tandaan po natin. Kung ang tiwala ko lang sa Panginoon ay yung pakainin ka ng almusal, tanghalian, hapunan, tingin ka ng umaga, at tulog ka sa gabi, so mananatili ka sa ganung kalagayan. Dahil doon mo lang pinakikilos ang Panginoon sa buhay. We have to learn Jesus. Pagkaralin po natin kung sino sa buhay ko natin. Kaya ang pagkakita tayo po ngayon.